Nagsisimula ang kwentong ito kay Liam, isang kaawa-awang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay, na namumuhay ng walang kulay na buhay, kasama ang kanyang walang utang na loob na asawa at anak, na marunong lamang humingi, ngunit kailanman ay hindi marunong magbigay. Gayunpaman, bilang isang responsableng asawa at ama, si Liam ay palaging naglalaan ng oras upang makasama ang kanyang pamilya tuwing may pagkakataon siyang mag-day off sa trabaho. Isinantabi niya ang kanyang mga pangarap at ambisyon para sa kanyang anak na si Kanami, binibili ang lahat ng kanyang naisin, kahit pa ito'y labis sa kanyang kakayahan. Isang araw, tinawag siya ng kanyang boss sa opisina at pinagalitan para sa isang bagay na hindi naman niya kasalanan. Sa kabila nito, tiniis ni Liam ang nakakalason na kapaligiran sa kanyang kumpanya, pati na rin ang kanyang boss at mga kasamahan upang matustusan lamang ang kanyang pamilya. Ang pagmamahal niya sa kanila ang nagbibigay kay Liam ng lakas upang magpatuloy. Ngunit bumagsak ang lahat nang makita niyang si Mika, ang kanyang asawa, ay kumakain ng tanghalian kasama ang isang di kilalang lalaki at masayang tumatawa. Sa halip na kasama ang kanilang anak na si Kanami sa sports club, hindi hinarap ni Liam si Mika sa sandaling iyon at sa halip ay umuwi siya sa bahay kinagabihan, kung saan tinanong niya ito tungkol sa kanyang araw sa sports club. Habang parehong nagbibigay ng alibi si Mika at Kanami para sa isa't isa, naisip ni Liam na baka nagkakamali lang siya at hindi niya dapat pagdudahan ang kanyang asawa na matagal nang tapat sa kanya. Patuloy siyang nagtrabaho ng walang tigil, ngunit nananatili pa rin ang munting pagdududa sa kanyang puso. Upang mapawi ang kanyang pagkabalisa, bumalik siya sa lugar kung saan nakita niya si Mika kasama ang ibang lalaki, kinabukasan, at sa pagkakataong ito, kasama na rin si Kanami. Habang lihim niyang pinakikinggan ang usapan ni Mika sa telepono, narinig niyang binanggit ni Kanami na nandito sila upang makipagkita sa kanyang papa. Labis na naguluhan si Liam dahil siya lamang ang tinatawag ni Kanami na papa. Dahil dito, sinundan pa rin niya sila hanggang sa dumating ang kasintahan ni Mika. At kapwa sila Mika at Kanami ay kumilos na parang siya ang tunay na ama ng tahanan. Hindi matanggap ang katotohanan, pinilit ni Liam na kumbinsihin ang sarili na hindi siya niloloko ni Mika at patuloy na nagpakahirap sa trabaho upang matustusan ang kanyang pamilya. Nakatanggap si Liam ng tawag mula kay Mika na nagbigay ng biglaang masamang balita na naaksidente si Kanami. Agad siyang tumakbo sa ospital at nalaman na kasalukuyang sumasailalim sa operasyon ang kanyang anak. Dumating ang doktor at ipinaalam kina Liam at Mika na kailangang sumailalim si Kanami sa agarang pagsasalin ng dugo at nagkataon na ang kanyang blood type ay O-positive. Tanging si Mika lamang ang may katugmang blood type kay Kanami, kaya't pumasok siya sa operating room habang nanatiling labis na nag-aalinlangan si Liam sa labas. Ang blood type ni Liam ay AB positive at ayon sa agham, imposibleng magkaroon ng anak na may O-type blood ang isang ama na may AB positive blood. Dahil sa nakagugulat na revelasyong ito, naging malinaw kay Liam na hindi niya anak si Kanami. Hindi matanggap ang katotohanan, hinarap niya si Mika matapos ang paggaling ni Kanami at nakiusap na sabihin nito ang totoo. Ngunit sa halip na magpakita ng pagsisisi, sinubukan ni Mika na baliktarin ang sitwasyon. Sinasabing wala siyang pakialam sa pamilya at ni minsan ay hindi naglaan ng oras para sa kanila. Sinubukan ni Liam na ipaglaban ang kanyang punto, ipinaliwanag na ang tanging dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto ay upang mabigyan sila ng pagkain at matutuluyan. Ngunit nanindigan si Mika sa kanyang pananaw, sinasabing hindi maganda ang trabaho ni Liam at hindi ito sapat upang mabigyan si Kanami ng dekalidad na edukasyon. Ipinaalala rin niya kay Liam ang pangako nitong paliligayahin siya bago sila ikinasal. Isang pangakong, ayon kay Mika, ay nabigo siyang tuparin sa loob ng 10 taon. Ayon kay Mika, sa buong panahong iyon, pakiramdam niya ay isa siyang single mother dahil wala namang presensya si Liam sa kanilang buhay. Dahil dito, hindi na niya itinuturing si Liam bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa totoo lang, puro gaslighting lang ang ginawa ni Mika sa halip na sagutin kung sino nga ba ang tunay na ama ni Kanami o kung niloko niya talaga si Liam. Gayunpaman, sawang-sawa na si Mika. Kung manatili pa siya rito nang mas matagal, baka tuluyan na siyang makaramdam ng pagkakasala. Kaya't tumayo siya, nagpapa siyang iwanan ang bahay na ito magpakailanman kasama si Kanami at manirahan na lamang kasama ang bago niyang papa. Nagmakaawa si Liam kay Mika na mag-isip ng matino at hiniling kay Kanami na pumili ng kanyang panig. Ngunit pati ang munting demonyita ay nagtaksil sa kanya, sinasabing mas gusto niya ang kanyang ibang papa kaysa sa kanya.
Sa pagbagsak ng kanyang pamilya, sumama rin ang takbo ng buhay-trabaho ni Liam. Inakusahan siya ng kanyang boss ng paglustay ng pera ng kumpanya patungo sa isang hindi matukoy na bank account. Noon niya napagtanto na noong araw na nagmamadali siyang tumakbo patungo sa ospital, naiwan niyang bukas ang kanyang PC at malamang may isang tao na gumamit nito upang ilipat ang pera mula sa kanyang account. Ngunit dahil wala siyang anumang ebidensya, hinarap ni Liam ang parusa at hindi lamang natanggal sa trabaho, kundi pinilit pang magtrabaho bilang isang obrerong manual upang mabayaran ang nawawalang pondo ng kumpanya. Ginamit naman ni Mika ang masamang kalagayan ni Liam bilang dahilan upang maghain ng diborsyo. Hindi lamang nakuha ang buong kustudiya ni Kanami, kundi humingi rin ng sustento sa kanya kahit na wala siyang ideya kung paano niya mababayaran ang kanyang mga utang. Sinubukan ni Liam na takasan ang realidad sa pamamagitan ng panunood ng kanyang paboritong robot mecha anime, kasama ang isa sa kanyang mga matagal ng kaibigan. Ngunit yun man ay hindi niya magawang mapanood ng matiwasay dahil sa kanyang wasak na puso. Umaasa na lamang siya na balang araw ay magiging maayos ang lahat kung magpapatuloy siya sa pagsisikap at na muling makikita ang kanyang anak kahit na mas gusto nitong makasama ang ibang ama. Naniniwala siyang ang lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo ay gagantimpalaan ng Diyos. Ngunit tila may ibang plano ang Diyos para sa kanya dahil biniyayaan siya ng isang sakit na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Wala siyang insurance o pera upang magpagamot, kaya tuluyan ng sumuko si Liam. Ngunit sa kanyang pagbagsak, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na nagpapakita sa kanya ng isang nakakagulat na katotohanan. Walang iba kundi ang kanyang sariling boss, ang tunay na naglustay ng pera ng kumpanya gamit ang kanyang PC. Hindi lang iyon, ang lalaking kinakasama ni Mika ay walang iba kundi ang kanyang boss rin. Sa eksenang kanyang nasaksihan, kitang-kita ni Liam kung paano nagsasaya sina Mika at ang kanyang boss sa kanyang paghihirap na tuluyang bumiyak sa kanyang puso at nagtulak sa kanya na manalangin sa mga Diyos na sana'y isa lamang bangungot ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, isang misteryosong figura ang lumitaw sa harap ni Liam at sinabing ang lahat ng kanyang nakita ay ang katotohanan. Si Liam ay sumisigaw sa matinding paghihirap, nais maghiganti sa lahat ng mga taong nagkasala sa kanya na siyang lalong nagbigay aliw sa misteryosong figura. Sinabi ng figura na nagkaroon siya ng interes kay Liam dahil isa itong mabuting tao. Ngunit wala nang pakialam si Liam sa pagiging mabuti dahil lahat ng tao ay sinaktan at pinagsamantalahan siya dahil sa katangiang iyon. Sa pag-aakalang ang figura ay isang uri ng Diyos, nakiusap si Liam na bigyan siya ng pangalawang buhay, kung saan maaari niyang gawin ang anumang naisin niya. Sa pagkakataong ito, nais niyang maging pinakadakilang kontrabida na yuyurak sa lahat ng kanyang dadaanan. Tinanggap ng misteryosong Diyos ang kanyang kahilingan at binigyan siya ng opsyon na pumili mula sa 5 iba't ibang mundo upang muling isilang. Kasama sa mga pagpipilian ang fantasy, supernatural, period drama, Wild West, panahon ng Jurassic, at sa huli, mga robot at mga space battleship. Pinili ni Liam ang mundo ng space battleship dahil nagpapaalala ito sa kanya ng mga araw na ginugol niya kasama ang kanyang mga matagal ng kaibigan sa pagbabahagi ng mga usapan tungkol sa ganitong uri ng anime. Tinanggap ng Diyos ang kahilingan at ipinaliwanag kay Liam na siya ay isisilang sa isang sci-fi fantasy na mundo kung saan magkasamang umiiral ang agham at mahika. Siya ay magiging bahagi ng pamilya ng isang konde na namumuno sa isang planeta. Matapos pirmahan ni Liam ang kontrata, ipinadala ng Diyos ang kanyang kaluluwang puno ng paghihiganti upang maging pinuno ng mga robot at ang pinakamalupit na bully sa kalawakan. Pagdilat ng mga mata ni Liam, natagpuan niya ang sarili sa katawan ng isang batang paslit na nakahiga sa terasa ng isang mansyon na tila hindi na nahawakan sa loob ng maraming dekada. Tulad ng sinabi ng misteryosong Diyos, nasa planeta na siya ngayon na tinatawag na Hydra, na pinamumunuan ng kanyang ama, si Conde Banfield. Ang mga tirahan sa paligid ay lubusang napapalibutan ng mga halaman, kabilang na ang mismong bahay ni Liam, na mukhang isang dystopian na bahay na may temang Christmas tree. Habang papasok si Liam, nagulat siya nang bigla siyang batiin ng kanyang ina at binati ng maligayang ika-5 kaarawan. Gamit ang transportation magic, mabilis siyang dinala ng kanyang ina sa isa pang silid upang ipakita ang engranding cake na inihanda para sa kanyang kaarawan at ibigay ang kanyang regalo. Binuksan ni Liam ang malaking kahon ng regalo at natagpuan ang isang maliit na aparato na nakasabit sa loob. Ayon sa kanyang ina, ito ay isang order sheet para sa isang AI-made robot.
Hindi lubos na nauunawaan ni Liam ang sinasabi ng kanyang ina at basta na lamang pinindot ang isang random na button sa gadget na agad nagbukas ng isang character customization screen. Sa madaling sabi, kinakailangan na niyang piliin ang anyo ng kanyang magiging maid. Habang sinusuri ni Liam ang mahaba at detalyadong proseso ng pagpili, ipinaliwanag ng kanyang ina na pagkatapos niyang pumili ng modelo, kailangan niyang ipadala ang order sheet sa manufacturer upang matanggap ang kanyang natatanging AI-made robot. Minsan, sa sobrang kaswal, binanggit pa ng kanyang ina na kailangan din niyang pumili ng mga pribadong bahagi ng kanyang maid. Bagamat sobrang hindi naaangkop ito, kumilos siya na parabang karaniwan lamang ito. Pumasok din ang ama ni Liam at, bilang regalo sa kanyang kaarawan, opisyal niyang ginawang bagong pinuno ng pamilya si Liam kapalit ng isang karagdagang kondisyon. Ang parehong magulang ay titira na sa Imperial Home Planet habang buhay. Tiniyak ng kanyang ama na ang pagkawala nila sa paligid ay magbibigay kay Liam ng mas malaking kalayaan. Binanggit din nila na kailangan ni Liam magbigay ng buwanang allowance sa kanila upang mamuhay sila ng matiwasay. Pumayag naman si Liam sa lahat ng mga kondisyong ito, kaya't tinawag ng kanyang ama ang Grand Chamberlain upang dalhin ang mga opisyal na papeles at opisyal na ipasa ang bahay sa kanyang 5 taong gulang na anak. Hindi na nagtanong pa si Liam at habang pinipirmahan niya ang kontrata, sinabi ng kanyang ama ang isa pang bagay. Mula ngayon, ang kanyang maid na ang siyang mag-aalaga sa kanya. Sa pagkakaayos ng lahat, dali-daling umalis ang kanyang mga magulang na parabang nabunutan ng tinik, na tila nawala na ang isang napakabigat na pasanin. Iniwan nilang nagtatanong-tanong si Liam kung ano nga bang nangyari. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng kapangyarihan, impluwensya at kayamanan, lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Ngunit sa parehong oras, pakiramdam ni Liam ay nawala rin sa kanya ang lahat. Gayunpaman, dahil nananatili pa rin sa kanya ang lahat ng alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang ganap na adulto sa loob at hindi na niya kailangan ng mga bagong magulang na mag-alaga sa kanya. Ang kanyang bagong layunin ay maging isang masamang Panginoon at pagsamantalahan ang lahat ng nasa paligid niya. Lubos siyang nagpapasalamat sa Diyos na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay at buong puso niya itong pinasalamatan. Ngunit ang hindi niya alam ay ang dahilan kung bakit nawasak ang kanyang orihinal na buhay ay dahil sa parehong Diyos na iyon na sinadyang manipulahin si Mika at ang kanyang boss para lamang sa sariling aliw. Sa pagtatapos ng palabas ni Liam, napagpasyahan ng Diyos na oras na rin upang magdusa sina Mika at ang boss ni Liam. Sa isang simpleng pitik ng daliri, agad na inaresto ng pulisya ang boss ni Liam dahil sa paglustay ng pondo ng kumpanya. Sa pagkawala ng kanyang sugar daddy, nawala rin ang lahat ng yaman ni Miss Gold Digger, na siyang simula ng kanyang pagbagsak. At sa puntong iyon, nagsimula ang panibagong palabas ng Diyos ng kasamaan para sa kanyang kasiyahan. Ibinunyag ng Diyos na siya ay nagpapakain sa mga damdaming puno ng sama ng loob, galit, puot, at kawalan ng pag-asa. Sa madaling salita, lahat ng negatibong emosyon. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala niya si Liam sa mundo ng isekai. Umaasang makakakuha pa siya ng mas marami pang libangan mula sa kanya, habang binubuksan ng Diyos ang isa pang dimensional na pintuan upang umalis matapos ipadala ang kaluluwa ni Liam, isang banal na pusa ang palihim na pumasok sa silid at mabilis ding lumabas bago tuluyang magsara ang pintuan. Hindi malinaw kung ano ang nangyari, ngunit tiyak na may mahalagang papel ang pusang iyon sa kwento. Bumalik sa parallel universe ni Liam, isang digmaang pangkalawakan ang sumiklab dahil lamang sa kagustuhan ng isang kalbo at hangal na pirata na ipakita ang lakas ng kanyang crew. Ang kanyang mga mecha robot ay halos matalo na ang mga kalaban nang bigla na lang dumating si Christiana, ang unang Princess Knight ng banal na kaharian ng Labe. Gamit ang kanyang espada, walang kahirap-hirap niyang pinutol ang mga tropa ng kaaway na tila mantikang hiniwa ng kutsilyo. Madali niyang naiwasan ang mga frontal assault at sa kanyang pangunguna, hindi nagtagal ay tuluyang naglaho ang buong harapang linya ng kalaban. Nagsimula nang umatras ang mga pirata na pagtanto nilang wala silang laban sa digmaang ito. Ngunit hindi sila pinayagan ng prinsesa na makatakas dahil nais niyang pagsisihan ng bawat isa sa kanila ang ginawang pakikialam sa kanyang kaharian. Samantala, natanggap na ni Liam ang kanyang personalized AI-made robot na nakabalot sa isang malaking doll package. Sa isang simpleng pagdampi, agad na nag-transform ang package at lumitaw ang isang generic-looking maid na magalang na ipinakilala ang sarili bilang isang makis. Hindi nag-aksaya ng oras si Liam at agad na sinimulang kapain ang dibdib ng kanyang bagong maid.
na tinawag niya bilang isang masusing inspeksyon ng produkto nang tanungin siya ng kanyang Chamberlain. Nais pa niyang ipagpatuloy ang kanyang inspeksyon ng pribado. Dinala niya si Amagi sa kanyang playroom at wala siyang ginawang kahit anong kakaiba. Maniwala ka dyan, kinagabihan, inilagay ni Liam si Amagi sa trabaho. Pinagawa siya ng lahat ng bagay, mula sa paghahanda ng tsaa, pagbibigay ng masahe, hanggang sa pagpapaligo sa kanya. Sa bilis ng mga pangyayari, malapit na siyang magmukhang isang matabang tiyuhin na mahilig sa KFC. Samantala, nananatiling balisa ang Grand Chamberlain, iniisip pa rin kung ano ang maaaring nangyari sa playroom kanina. Sa bawat galaw ni Liam, lalo siyang nababahala. Napansin ito ni Liam at sinigurado sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala sa kabila ng kanyang 5 taong gulang na katawan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang isipan ay nananatiling sa isang 36 na taong adulto. Nang marinig ito, agad siyang itinama ni Amagi at ipinaliwanag na sa imperyong ito, opisyal na itinuturing ng mga adulto ang mga tao sa edad na 50, bagamat karamihan ay hindi itinuturing ang kanilang sarili bilang tunay na adulto hanggat hindi sila umaabot sa edad na 100. Idinagdag pa niya na ang mga tao sa mundong ito ay karaniwang nabubuhay ng 5 hanggang 600 taon na biglang nagkaroon ng saysay kay Liam. Sa pag-iisip kung gaano kahalaga sa mundong ito ang pangangalaga sa kalikasan, napansin niya kung makikitang masyadong malapit si Liam sa isang AI doll, tiyak nakakalat ang mga chismis. Dahil sa pag-uusisa, tinanong ni Liam ang Chamberlain upang magpaliwanag pa. Ikinuwento ng Chamberlain kung paano halos nalipol ang sangkatauhan noon dahil sa AI. Labis na naguguluhan, tinanong ni Liam kung bakit hindi ginamit ang 3 pangunahing batas ng robotics upang maiwasan ito. Ngunit tinitigan lang siya ng Chamberlain ng blangko, halatang wala itong ideya kung ano ang tinutukoy ni Liam. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Liam kung saan eksaktong nagkamali ang mundong ito. Nagpatuloy sa pagkukwento ang matandang Chamberlain, ipinaliwanag kung paano, sa panahon ng kaguluhan, isang grupo ng matatapang na mandirigma ang lumaban sa mga nag-alsang AI at sa kabila ng lahat ay nagtagumpay. Sa kalaunan, itinatag nila ang imperyo. Ngunit isang mahalagang tanong ang bumagabag kay Liam, kung labis na kinasusuklaman ng imperyo ang AI, bakit siya binigyan ng kanyang ina ng isang bagay na maaaring magdulot ng gulo? Sa simula, nag-alinlangan ang Grand Chamberlain na sumagot, ngunit dahil si Liam na ngayon ang bagong Panginoon ng pamilya, sa wakas ay nagsalita rin ito ng totoo. Iniwan na siya ng kanyang mga magulang at tumakas. Ipinamana kay Liam ang napakalaking utang na bumalot sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa lahat ng narinig, si lolo ni Liam ay isang matalinong pinuno, ngunit nabigo siyang palakihin ng maayos ang kanyang tagapagmana. Ginugol ng tagapagmanang iyon ang lahat ng kayamanan ng pamilya at simula noon, patuloy lamang na lumubo ang kanilang mga utang. Hinulaan ng Chamberlain na lalo lamang babagsak ang kalagayan ng planetang ito at matapos malaman ang katotohanan ito, naisip ni Liam kung paano pa siya magiging isang masamang Panginoon kung wala siyang kayamanan o kapangyarihan. Samantala, sa isang bar sa malayong lugar, nagsimula ng pag-usapan ng mga tao ang kanilang bagong Panginoon. Si Liam nagtatanong kung mananatili na lang ba habang buhay ang mga karaniwang mamamayan sa ilalim ng kapritsyo ng mga maharlika. Gayunpaman, nananatiling umaasa ang babaeng bartender, kumbinsidong hindi maaaring maging kasing sama ng mga naunang Panginoon ang isang 5 taong gulang na bata. Ngunit matindi ang pagtutol ng iba, kumbinsidong muling dadaan ang bansa sa isa pang panahon ng pagdurusa. Bumalik naman kay Liam, nananatili pa rin siyang litong-lito kung bakit isang 5 taong gulang na gaya niya ang pinapasan ng ganitong kabigat na mga responsibilidad. Nagsimula siyang maghinala na baka ang tanging dahilan kung bakit siya isinilang ng kanyang mga magulang ay upang maipasa sa kanya ang lahat ng kanilang mga utang. Kinumpirma ng Chamberlain na totoo nga ito, dahilan upang muling magduda si Liam kung nakatadhana ba siyang gamitin, abusuhin at itapon na lamang tulad ng kanyang nakaraang buhay. Dahil parehong tila itinakwil ng lipunan si Liam at si Amagi, iminungkahi ni Liam na magkaisa sila para sa kanilang kaligtasan. Nanumpa siya na makakamit niya ang kapangyarihan at ipapakita sa lahat kung sino talaga ang may kontrol. At muling inimbitahan si Amagi na tumayo sa kanyang tabi bilang kanyang katuwang. Gayunpaman, ipinaalala ni Amagi na ang tanging tungkulin niya ay pagsilbihan si Liam bilang kanyang maid at hindi bilang kanyang kapantay. Handa siyang gawin ang lahat ng kinakailangan upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang amo at sinabihan si Liam na malaya siyang mag-utos sa kanya ayon sa kanyang kagustuhan. Bilang paghahanda,
sakaling magwala o magtaksil si Amagi, itinakda ni Liam ang kanyang sariling bersyon ng 3 batas ng robotics na tinawag niyang 3 batas ng mga maid robots. Una, hindi siya maaaring manakit ng kanyang amo o magdulot ng anumang bagay na maaaring magresulta sa kanyang kapahamakan. Pangalawa, kailangang sundin niya ang lahat ng utos ng kanyang amo, maliban na lamang kung ito ay sumasalungat sa unang batas. Pangatlo, dapat niyang protektahan ang kanyang sariling buhay hanggat hindi nito nilalabag ang mga naunang batas. Pagkatapos, humingi si Liam ng payo kay Amagi, naniniwalang bilang isang AI, dapat ay mayroon siyang malawak na kaalaman tungkol sa pamamahala at administrasyon. Iminungkahi ni Amagi na gumamit sila ng isang education capsule. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng kapsulang ito, maaaring ma-install ni Liam ang kaalaman na katumbas ng 10 taon sa loob lamang ng 6 na buwan, habang pinapalakas din ang kanyang katawan. Nagustuhan ni Liam ang ideyang ito at napagpasyahang ituloy ito. Inatasan niya si Amagi na pangasiwaan ang kanyang teritoryo at gawing responsable sa pamamahala. Mariing tinutulan ito ng Grand Chamberlain, ngunit nabigo siyang manalo sa argumento laban sa pinagsamang talino ni Liam at ng advanced na kakayahan ng isang AI. Matapos maisaayos ang lahat, naghanda na si Liam na pumasok sa education capsule. Bago simulan ang proseso, tinanong niya si Amagi ng isang huling katanungan, mayroon bang emosyon ang mga AI sa mundong ito? Sa mundong ito, bagamat kayang gayahin ng mga AI ang kilos ng tao at para na rin sa kapakanan ng isang tipikal na anime plot, oo, mayroon nga siyang emosyon. Ipinagkatiwala na ni Liam ang lahat kay Amagi at tuluyan ng pumasok sa kapsula, pumasok sa cryosleep sa loob ng susunod na 6 na buwan. Ang misteryosong Diyos na nagpapakilalang gabay ay isang walang pakialam na nilalang na nabubuhay sa negatibong emosyon. Matapos na niyang tapusin sina Liam, ang asawa nito at ang kalaguyo nito, at ngayon ay naghahanap siya ng susunod niyang biktima. Muli siyang pumunta sa Earth, kung saan napansin niya ang isang dalagang nasa noodle shop na malapit nang kumain ng pinakamasarap na pagkain sa buhay niya. Ngunit nang binali niya ang chopsticks, hindi ito pantay ang pagkabali na sa kulturang Hapon ay itinuturing na masamang pangitain at pinaniniwala ang nagdadala ng kamalasan o maging kamatayan. Ang dahilan kung bakit hindi pantay ang pagkabali ng chopsticks ay dahil sa Diyos na gabay, na natutuwa sa dami ng negatibong emosyon, na lumalabas sa dalaga dahil lamang sa maliit na bagay na ito. Samantala, pabalik sa mundo ni Liam, gumawa si Liam ng isang Mogi na naghihintay sa kanyang paggising sa harap ng kanyang education capsule. Bumukas ang kapsula at nagising si Liam, nalaman niyang natulog siya ng 2 taon at ang kanyang pisikal na katawan ay lumaki at lumakas dahil sa night racing program ng kapsula. Dahil ilang segundo lamang ito para kay Liam, kakailanganin niya ng oras para masanay sa kanyang paglaki at iminungkahi ng Mogi na sumailalim siya sa rehabilitasyon. Pagkatapos nito, nagtanong si Liam kung kumusta na ang kanyang teritoryong Banfield at ipinakita sa kanya ng Mogi ang kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya ng teritoryo. Bilang isang AI robot, matapat niyang ginampanan ang kanyang tungkulin at mahusay niyang pinamahalaan ang Banfield. Kaya naman pinuri siya ni Liam, ngunit gusto niyang makita mismo ng sariling mga mata ang naging pag-unlad. Kaya't lumabas siya kasama nito. At labis siyang namangha nang malaman niyang gumawa ito ng isang spaceport para sa hukbo ng Banfield. Hindi lamang yon, nagtayo rin ito ng isang lumulutang na pantalan sa himpapawid kung saan maaaring dumaong ang mga mobile robot at spaceship. Sabik na pinuntahan ni Liam ang lumulutang na pantalan at labis siyang humanga nang makita ang mga mobile knight na maaari at balak niyang sakyan balang araw. Nang ipahayag niya ang kagustuhan niyang sakyan ng robot, inayos agad ito ng Mogi para sa kanya. At tinuruan siya ng mga pangunahing kontrol nito na madali namang matutunan. Ang pagmamaniobra ay nakadepende sa mahika at sa madaling salita, anumang galaw na maisip ni Liam ay susundin ng eksakto ng robot. Maingat at mahusay na ibinaba ni Liam ang mobile knight mula sa kinatatayuan nito at naglakad-lakad ng may kaginhawaan. Ilang sandali pa ay nabagot siya at tinanong si Amagi kung may paraan ba para siya ay makapagsanay sa pakikipaglaban gamit ang robot. Agad itong inayos ni Amagi, binigyan siya ng espada at ipinatawag si Kapitan Masita ng hukbo ng Banfield upang maging kalaban niya sa ensayo. Nasasabik na umatake si Liam at buong lakas na tinamaan ang kalasag ni Masita. Tumilapon ito sa lupa, ngunit napagtanto ni Liam na sinadya lang ni Masita na magpatalo. Ayaw niyang tratuhin siya na parang bata lamang ng sundalong ito. Malinaw niyang sinabi kay Masita na seryosohin nito ang laban. Kung hindi ay may kahihinatnan siya sa pagiging walang galang.
Kaya't sineryoso na ni Masita ang laban, tumayo ito at maayos na dumepensa. Agad nitong natanggal ang sandata ni Liam at naipin siya sa lupa, dahilan upang matapos agad ang laban. Sa pagkatalong ito, napagtanto ni Liam ang realidad na kailangan pa niyang linangin ang kanyang sariling kakayahan sa pakikipaglaban upang maging isang mas mahusay na piloto. Kaya sinabi niya sa kanyang tagasilbi na hanapan siya ng isang instruktor na magtuturo sa kanya kung paano maging bihasa sa pakikipaglaban. Hindi naniniwala ang tagasilbi na kailangan pang matutong makipaglaban ng isang lord, ngunit iba ang paniniwala ni Liam at ayaw na niyang muli pang apihin ng iba dahil sa kanyang kahinaan. Nais niyang maging pinakamalakas upang makamit ang kanyang layunin na maging isang masamang lord, kaya itinalaga niya si Yasushi, isang lalaking may katana, upang maging kanyang sensei. Ipinakilala ni Liam ang kanyang sarili kay Yasushi at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging pinakamahusay na swordsman, na nag-udyok kay Yasushi na magsalita ng isang pilosopikal na talumpati tungkol sa kung paano walang sinuman ang maituturing na pinakamahusay. Nagduda si Amagi sa pagiging nakakakilabot ng lalaki, ngunit sinabi ni Liam na huwag na niya itong alalahanin at sinimulan na ang kanyang pagsasanay kay Yasushi. Ipinakita muna ng Master Swordsman ang isang lihim na teknik na tinatawag niyang Way of the Flash. Hinawakan niya ang hawakan ng espada, bahagyang inalis ito sa kaluban bago muling ibinalik, at sa isang iglap, lahat ng mga troso sa paligid niya ay naputol sa kalahati. Noong una, inakala ni Liam na sobrang bilis ng paglabas ng espada ng lalaki kaya hindi nila ito nakita. Kaya't hiniling niya kay Amagi na ipatugtog ang slow motion na video nito, na naitala niya gamit ang kanyang mga mata, ngunit nadiskubre nilang hindi man lang hinugot ng lalaki ang kanyang espada. Inakala ni Liam na kahit ang high-tech na kamera ni Amagi ay hindi kayang makuha ang teknik ni Yasushi, kaya lalo siyang naengganyo at nagpasya siyang maging disipulo ni Yasushi. Gayunpaman, hindi niya alam na si Yasushi ay isang manloloko at ang mga troso ay naputol na niya bago pa ang demonstrasyon. Pinanood ng Diyos na gabay ang lahat ng nangyari mula sa kanyang dimensyon. Marahil siya rin ang nagpadala kay Yasushi doon at sabik siyang hinihintay kung saan hahantong ang lahat ng ito sa hinaharap. Samantala, sa kabilang panig, nakatanggap si Christiana, ang Princess Knight, ng alok ng pakikipagkasundo mula sa kalabang grupo ng mga pirata, kaya't nagtungo siya sa base ng kalaban kasama ang kanyang battle fleet upang makipag-usap sa commander ng grupo ng mga pirata, si Ghost. Subalit, hindi talaga balak ni Ghost ang makipagkasundo at dinala lamang niya si Christiana roon upang maipadala ang kanyang hukbo para salakayin ang walang depensang planeta ng prinsesa, ang Mysteria. Makalipas lamang ang ilang sandali, libu-libong barko ng mga pirata ang lumapit sa planeta ni Christiana, tumatawid sa linya ng depensa ng kanyang alyansa, at isiniwalat ni Ghost na ang alyansa ay nakipagsabwatan sa kanya. Pinagtaksilan siya dahil iniisip ng karamihan sa kanila na banta ang kanyang planeta, habang itinututok ng buong pinagsamang armada ng alyansa ang kanilang mga sandata sa spaceship ni Christiana. Ibinunyag ni Ghost na ilang pera lamang ang kinailangan niya upang kumbinsihin ang alyansa na ipagkanulo siya, at ipinaramdam sa kanya na dito na nagtatapos ang kanyang pamumuno. Gayunpaman, nangako siya na hindi niya sasaktan ang kanyang planeta kung susundin lamang niya ang bawat utos na ipapagawa sa kanya. 3 taon na ang lumipas mula nang magsimulang mag-ensayo si Liam sa ilalim ng manloloko, at syempre hindi pa rin niya natutunan ang flash technique dahil hindi naman talaga ito umiiral. Naperpekto niya ang mga batayang martial arts, ngunit hindi pa rin siya kontento at nais niyang matuto ng mga espesyal na teknik na makakatulong sa kanyang maging isang makapangyarihang masamang lord. Samantala, sa bahay ni Master Usushi, nagyayabang ito kung gaano kadali niyang naloko si Liam, na hanggang ngayon ay wala pa ring kamalay-malay na ang kanyang guro ay isa lamang hampas lupa na walang kakayahan. Masaya siya sa dami ng perang nakuha niya at umaasang tuloy-tuloy lang ang pagdating ng ganitong madaling pera. Sa sandaling iyon, bumalik si Liam upang magtanong sa kanyang master. Nakiusap siya sa kanyang master. Naturuan siya ng isang komplikadong teknik na tinatawag na Technique of the Way of the Flash. Nang marinig ito, pinalayas siya ni Master Yasushi mula sa paaralan bilang parusa sa kanyang patuloy na pagpupumilit na matuto ng isang advanced na teknik. Kahit hindi pa niya lubusang napag-aaralan ang mga batayan, agad na nakiusap si Liam sa kanyang master na patawarin siya sa kanyang kamangmangan at inamin niyang siya ay isang hangal na totoo naman. Nagmakaawa siyang huwag siyang itapon palabas
At si Master Yasushi naman ay nakinig ng may kaartehan sa kanyang pagsusumamo dahil ayaw din niyang mawala ng pinagkukunan ng pera. Matapos siyang patawarin, dali-daling umalis si Liam at iniwan ang kanyang master. Napansin ni Master Yasushi na nakaalis na si Liam, kaya bumalik siya sa kanyang totoong ugali at inamin na wala talaga siyang ideya kung ano ang teknik na gustong matutunan ni Liam. Hindi nagtagal, bumalik ulit si Liam upang mag-alok ng dagdag na pera bilang paghingi ng paumanhin at agad namang tinanggap ng gutom na master. Nang tuluyan nang umalis si Liam, tuwang-tuwa si Master Yasushi sa dagdag na perang matatanggap niya. Habang siya ay nasasabik, bumalik si Liam upang ipaalam kay Master Yasushi na hindi siya makakadalo sa klase kinabukasan at wala namang problema si Master Yasushi tungkol dito. Siyempre, wala siyang magiging reklamo kung ang paborito niyang pinagkukunan ng pera ay hindi darating para sa mga walang kabuluhang klase. Pagbalik sa kanyang palasyo, umupo si Liam ng elegante sa kanyang trono habang nagbubuntong hininga sa hirap ng pag-aaral. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni Amagi ang ulat pang ekonomiya ng Fimanche kung saan nananatiling pareho ang utang. Gayunpaman, dahil patuloy na lumalago ang produksyon at benta, mukhang maayos naman ang lahat. Pinuri ni Liam si Amagi para sa kanyang pagsusumikap at isinasaalang-alang niya ang mas madalas na pag-iwan ng pamahalaan sa kanyang mga kamay. Bagamat natuwa si Amagi sa narinig, humingi siya ng paumanhin dahil sa mababang antas ng paglago na inaasahan nila. Ipinakita niya kay Liam ang isang ulat tungkol sa programa ng kapakanan at inilahad kung paano bumaba ang mga resulta kaysa sa inaasahan. Ikinalungkot ito ni Liam at nais niyang malaman kung sino ang may pananagutan sa kabiguang ito. Makalipas ang kaunting sandali, dumating ang isang pandak na may kakaibang mukha at pangit na itsura. Agad na tinanong ni Liam ang dahilan ng kanyang kabiguan. Sa una, nagulat ang pandak, ngunit agad niyang naalala ang pagtatago at pagmamanipulan niya sa pananalapi na malinaw na nagpapakita ng katiwalian. Nang marinig ito, ipinagtanggol ng pandak ang sarili niya sa pagsasabing masyado pa raw bata si Liam para maintindihan ang mga bagay na iyon. Ipinahayag niya na kinakailangan daw ang mga gastusin, ngunit pinaalalahanan siya ni Liam na kasinungalingan iyon. Dagdag pa rito, iginiit ng pandak na ginawa niya ang mga gastusin upang mapanatili ang operasyon. Habang pinapakinggan ang sunod-sunod na kasinungalingan, tinanong ni Liam kung bakit siya pumili ng ibang supplier, imbes na gamitin ang dati ng pinagkakatiwalaang supplier, ngunit sumagot ang pandak na mas magaling daw ang bago. Tumigil ka na sa kasinungalingan, lalaki. Dahil sawang-sawa na si Liam sa kanyang mga kasinungalingan, pinaalalahanan niya ang pandak tungkol sa iba pa nitong katiwalian, kabilang na ang panunuhol sa mga supplier. Habang nagpapatuloy ang mga akusasyon, nagsimula nang maglaro sa isipan ni Liam ang iba't ibang ideya. Naisip niyang matuto ng isa o dalawang bagay mula sa tila talentadong, tiwaling opisyal na ito. Sa kasamaang palad, hindi pala ganoon katalino ang pandak gaya ng iniisip ni Liam. Ipinabatid ni Amagi sa kanya ang tungkol sa isang kaso ng pagnanakaw ng pondo na kinasangkutan ng isang tauhan ng pandak. Bagamat iginiit ng pandak na gawa lamang iyon ng kanyang tauhan, naniniwala si Liam at Amagi na isinakripisyo lamang niya ang tauhan upang makaligtas sa parusa, lalo na't hindi na ibalik kailanman ang ninakaw na pondo. Nang marinig ito ni Liam, nagalit siya sa pandak dahil sinadya nitong isakripisyo ang sarili niyang tauhan upang makaligtas sa krimen. Natakot ang pandak at sinabing puro kasinungalingan ang lahat at nakiusap kay Liam na huwag magtiwala sa mga nilalang tulad ni Amagi dahil kalaban daw sila ng sangkatauhan. Sa galit, dinampot ni Liam ang kanyang espada at dahan-dahang lumapit sa pandak. Mariing tinatanong kung mahilig ba siyang magsakripisyo ng kanyang mga tauhan. Habang pinapanood si Liam na papalapit, patuloy na nagsasabi ng mga walang kwentang dahilan ang pandak upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit pa sinasabing ginagawa rin ito ng iba para mapanatiling buhay ang negosyo. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdadaldal, hinugot ni Liam ang kanyang espada. Nang mangyari ito, biglang nagbago ang tono ng matabang opisyal at sinabing dahil sa mga Panginoon tulad ni Liam kaya siya nabubuhay ng marangya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mapanirang pananalita, tinaga na siya ni Liam at tinapos ang kanyang buhay. Nagalit si Liam sa walang buhay na katawan ng opisyal, ipinaalam niya na walang sinuman ang may karapatang humawak sa kanyang mga tao o sa kanyang pera maliban sa kanya. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinakalma siya ni Amagi. Bago iyon, inutusan niya si Amagi na imbestigahan ang lahat ng tiwaling opisyal. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Amagi na ang paggawa nito ay magdudulot lamang ng mas malaking pinsala kaysa pakinabang. Sa kabilang banda,
Iminungkahi niya na mas mabuting maghanda na lang si Liam ng maraming mga dolls. Sinasabing 30 dolls ang makakatulong sa kanya ng mas mahusay sa pamahalaan at sa iba pang mga sangay upang matiyak ang pag-unlad ng lupain. Nang marinig ito, agad na pumayag si Liam. Bagamat naniniwala si Amagi na maaaring magkaroon ng negatibong opinyon ang mga tao ukol sa desisyong ito, hindi iyon iniinda ni Liam basta't mayroong pag-unlad. Kinagabihan, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagpatay ni Liam sa isang tiwaling opisyal. Pinag-uusapan din nila kung paano balak ni Liam na baguhin ang sapilitang edukasyon mula sa 3 taon patungong 6 na taon na nagdulot ng pagdami ng mga construction worker na itinalaga upang magtayo ng mga paaralan. Naniniwala sila na mahusay ang ginagawa ni Liam, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang batang edad na 10 taon. Samantala, sinubukan na ni Liam na kontrolin ang malalaking makina na kahawig ng mga transformer dahil na rin sa kanyang pagmaster ng martial arts. Sa kasamaang palad para sa kanya, dumating ang kanyang Peking Master sa tamang oras upang pahinain ang kanyang pangarap na sakyan ng makina sa pagsasabing walang kabuluhan ang paggamit ng isang bagay na kaya ring gamitin ng iba. Sa halip, hinikayat niya si Liam na subukan ang pagkontrol ng isang mas makapangyarihang makina na walang ibang kayang gamitin. Pagkarinig nito, agad na pumayag si Liam. Lumapit siya sa kapitan ng base para humingi ng ideya at sinabi sa kanya tungkol sa lumang modelo ng makina na hindi automatiko. Ipinabatid ng kapitan sa kanya ang tungkol sa isang unit na dating piniloto ng kanyang dakilang lolo. At labis na nasabik si Liam sa ideya na gamitin ang makina ng kanyang ninuno. Yasushi ay pumunta sa isang dambana sa paghahanap ng mga kayamanan. Inilalabas ang kanyang inis habang sinasabi kung gaano siya nababahala sa katotohanang mabilis na umuusad si Liam kahit na ang buong proseso ng pagsasanay ay dapat ay kaduda-duda. Alam niyang hindi niya kayang lokohin si Liam ng matagal at ang tanging option niya para patuloy na pagsamantalahan ang kayamanan ay ang lumikha ng mas marami pang walang kabuluhang mga gawain. Pinasadahan niya ng basta ang kanyang braso sa pader na nagpagana ng isang lihim na mekanismo na nagbunyag ng isang mobile knight na mukhang mula pa sa sinaunang panahon. Ngunit para kay Yasushi, ito mismo ang kailangan niya upang patuloy na dumaloy ang pera sa pamamagitan ng pagpapanatiling abala kay Liam. Samantala, ang masamang Diyos na kilala bilang The Guide ay abala sa karaniwan niyang paghahanap ng mga negatibong emosyon at nagtungo sa Earth kung saan nakatagpo siya ng isang lalaki na madaling ma-offend at nagagalit lamang dahil hindi perpekto ang kanyang order sa Starbucks. Gustong-gusto ng guide ang lasa ng negatibong emosyon ng lalaki, ngunit nais niya ng higit pa ng isang bagay na mas sopistikado. Sa mundo ni Liam, naipag-utos na ni Yasushi kay Liam na ayusin ang sinaunang mobile knight na pinangalan ng Avid para sa kanyang pagsasanay, at ayon dito, naghanda si Liam. Lumabas si Liam upang magsanay ng piking ultimate technique ng kanyang master, ang The Flash, kasama si Brian, ang kanyang butler, na nakatayo sa tabi niya. Bagaman masaya si Brian dahil si Avid ay unit ng lolo sa tuhod ni Liam, tumutol pa rin siya dahil naniniwala siyang walang maidudulot na mabuti kay Liam ang paggamit ng isang napakalumang unit. Gayunpaman, kumbinsido si Liam na magiging pinakamataas ang kanyang kakayahan sa pagpipiloto kung magagawang niyang mapagpamahalaan ang pinakamatandang unit na mayroon. Si Brian, na likas na mausisa, ay sinabi kay Liam na itigil na ang pag-aaral ng walang kwentang teknik na ito, na tinawag niyang isang lubos na pag-aaksaya ng oras. Ngunit determinado si Liam na uunlad siya basta't patuloy siyang magbibigay ng kanyang buong pagsisikap at magpapatuloy sa pagsasanay. Samantala, pumunta si Amagi sa lokasyon ng mobile knight na si Avid at inihayag kung gaano siya kaduda kay Yasushi at sa kanyang mga pamamaraan ng pagsasanay. Hindi nga siya naniniwala na isang swordsman si Yasushi, ngunit dahil iniutos ni Liam na ayusin niya si Avid, wala siyang ibang pagpipilian, kundi gawin ang kanyang makakaya upang maibalik sa buhay ang sirang unit na ito. Makalipas ang kaunti, dumating si Lieutenant Nia Scarlin, isang inhinyero mula sa pabrika ng armas, kasama ang kanyang kupunan sa planeta ni Liam upang ayusin si Avid. Sinalubong siya ni Liam sa paliparan upang batiin siya ng good luck at habang sila ay nag-uusap. Napansin ni Nia si Amagi at nagtataka kung bakit may isang AI doll na nakatayo sa tabi ng isang count. Nainsulto si Liam nang makita niya ang reaksyon ni Nias at agad niyang ipinaliwanag sa kanya na maaari siyang magkaroon ng AI doll at paparusahan niya ang sinumang magtanong tungkol sa kanyang paraan ng pamumuhay.
Gayunpaman, mali ang pagkakabasa niya sa reaksyon ni Nias dahil si Nias ay isang taghanga pala ng mga android at sobrang natuwa nang makita si Amagi. Sa madaling salita, humanga siya sa mga custom-made na tampok ni Amagi at nagsimulang hipuin ang lahat ng parte na parang manyakis. Halos lumampas siya sa linya nang subukan niyang itaas ang palda ni Amagi. Ngunit napigilan siya ni Liam sa tamang oras, sinasabihan siya na huwag kumilos ng hindi naaangkop. Pagkatapos, nagtungo sila sa bodega kung saan nakalagay si Avid at sa unang tingin, nagkomento si Nias na ang makinaryang ito ay parang patapon na. At iminungkahi kay Liam na kumuha na lamang ng bagong unit kaysa mag-aksaya ng pera sa pagsasaayos nito. Ngunit ayaw ni Liam ng mga depektibong produkto mula sa pabrika ni Nias at malinaw niyang sinabi sa kanya na ang tanging Mobile Knight na sasakyan niya ay si Avid. Sinabi ni Nias na napakahirap ayusin ang unit na ito dahil wala silang piyesa nito sa stock. Bukod pa rito, mas malaki ang sukat ng robot na ito kaysa sa karaniwang mga unit. Kaya iniisip ni Nias na magastos para kay Liam kung nais niyang buhayin muli ang metal junk na ito. May sapat na pera si Liam at upang maresolba ang problema ng nawawalang mga piyesa, naisipan niyang palitan ang mga luma ng mga piyesa mula sa pinakabagong modelo upang makuha ang pinakamainam na performance mula kay Avid. Ngunit dahil mahigpit na iniutos ni Yasushi kay Liam na matutunan kung paano magpilot ng Mobile Knight ng mano-mano, iniutos niya kay Nias na panatilihing manual ang mga kontrol at alisin ang lahat ng assist functions na mayroon ito. Bago umalis, humiling din siya kay Nias na magdagdag ng mga espesyal na galaw tulad ng rocket punch, kung saan humihiwalay ang kamao ng robot at lumilipad na parang rocket papunta sa kalaban. Sa sandaling iyon, dumating si Yasushi sa bodega upang tingnan kung gaano nakalaki ang progreso sa pagkukumpuni ni Avid. Nang masilayan niya si Nias, hindi na niya maalis ang kanyang tingin. Agad na na-in love sa unang tingin. Ang manyakis na ito ay natagpuan si Nias na perpekto sa lahat ng maling paraan kaya't dumugo ang kanyang ilong. Agad niyang pinunasan ang kanyang ilong, inayos ang kanyang postura, at lumapit upang ipakilala ang sarili kay Nias. Ngunit abala si Nias sa pakikipag-usap kay Liam, kaya't hindi niya man lang napansin ang kanyang presensya. Patuloy na nagsumikap si Yasushi, ipinapakilala ang sarili at matapang na niyayaya si Nias na lumabas sa isang date. Ngunit muli siyang binaliwala ni Nias at ipinagpatuloy ang pag-uusap kay Liam tungkol sa kung bakit imposibleng idagdag ang mga kalokohang special moves niya kay Avid. Upang kumbinsihin si Nias, sinabi ni Liam na babayaran niya siya ng kahit gaano kalaking halaga para matapos ang trabaho. At sa wakas pumayag si Nias dahil ang tunay niyang plano mula pa noong simula ay makakuha ng pinakamaraming pera mula kay Liam. Nagselos ng todo si Yasushi nang makita si Liam at ang kanyang pag-ibig sa unang tingin na nag-uusap na parang nasa isang rom-com drama. Kaya nagpasya siyang parusahan si Liam sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas tanga at mas brutal na pagsasanay. Sa pagkakataong ito, nakaisip siya ng isang masamang ideya. Inutusan niya si Liam na magsanay ng nakapiring mula ngayon. Pinalagay niya si Liam sa ibabaw ng isang umaagos na ilog, nakatayo sa isang madulas na troso, at habang sinusubukan ni Liam na balansihin ang sarili, nagsimula si Yasushi na magpaputok ng 12 ng bola ng tennis gamit ang kanyang custom-made na tennis ball gun. Siyempre, ang ginagawa niya rito ay saktan si Liam nang sadya dahil inagaw nito ang kanyang sanay magiging waifu. Ngunit itinago niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing ang bagong pagsasanay na ito ay magpapabuti kay Liam bilang isang swordsman. Nahihirapan si Liam sa bagong training regime na ito. Nagkokomento kung gaano kabigat ang kanyang espada dahil sa mga nakakabit na pabigat, ngunit sa ilalim ng mga tagubilin ng kanyang master. Patuloy siyang nagsasanay, ginagawa ang kanyang makakaya upang gamitin ang mata ng isipan upang makaiwas sa mga paparating na bola ng tennis. Samantala, ang piratang komandante na si Goas ay pumunta sa mga selda ng bilangguan ng kanyang battleship, kung saan ibinunyag niyang marami siyang nabihag na kababaihan, kabilang na si Prinsesa Christiana. Hindi niya ipinaliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari, ngunit partikular niyang sinabi kay Christiana na lumabas dahil nakarating na sila sa kanilang destinasyon, ang Treasure Island. Lumapit siya kay Christiana, ipinapakita na nais niya siyang idagdag sa kanyang mga kayamanan dahil nakita niyang napakaganda niya na nanginginig ang buong katawan niya sa pananabik. Kinaladkad niya si Christiana papunta sa silid ng eksperimento ng kanyang lab assistant at binuksan ang pinto ng silid ng kanyang mga dating alaga, ibinunyag ang isang babaeng nawasak ang anyo at ginawang halimaw ng baluktot na pirata na ito.
Literal na itinapon ni Goas ang babae palabas ng barko at pagkatapos ay isiniwalat ang kanyang balak na gawing bagong alaga si Christiana na may walang katapusang oras upang pahirapan ang kanyang bagong laruan. Humihingi siya ng ilang mungkahi sa kanyang katulong sa laboratorio at iminungkahi ng katulong na putulin muna nila ang mga binti ni Christiana upang tuluyan siyang mapilayan. Nakaisip si Goas ng mas lalong malupit na plano, dukutin ang mga mata ni Christiana at itanim ang mga ito sa kanyang mga palad. Takot na takot si Christiana habang lumilingalinga at nakita niya ang maraming test tube kung saan nakaimbak ang dos-dose ng mga babaeng pinapangit ni Goas. Ibig sabihin, maliban na lamang kung may bayani na darating upang iligtas siya, tiyak na siyang mamamatay. Lumipas ang ilang linggo at natapos na ni Nias ang pagkumpuni kay Avid, nagdagdag din siya ng napakaraming kustomisasyon ayon sa mga utos ni Liam, ngunit hindi pa lubos na tapos ang trabaho. Dinala ni Nias si Liam sa loob ng sabungan ni Avid upang ipakita sa kanya kung paano paandarin ang mobile night na ito. Siyempre, upang magawa ito, kailangan niyang hubarin ang kanyang pangitaas dahil kung hindi, paano niya maipapakita kay Liam ang mga sagradong kayamanang taglay niya. Sumunod si Liam sa kanyang mga tagubilin habang iniiwasan ang direktang pagtingin at pinaandar ang makina. Mabilis na nagsagawa ng pag-scan ang robot kay Liam, inirehistro siya bilang opisyal nitong piloto. Ibig sabihin, wala nang ibang makakapagpatakbo ng unit na ito, kundi si Liam mula ngayon. Sabik si Liam, sinubukan niyang gawin ang kanyang unang hakbang pasulong, ngunit agad siyang natumba at ipinaliwanag ni Nias na si Avid ay walang anumang automatikong pantulong na mga function tulad ng automatikong tagabalanse, kaya hindi tulad ng mga bago, hindi niya ito magagalaw gamit lamang ang isang simpleng pindutan ng pasulong. Ngunit ayon kay Nias, may mabuting bahagi ito. Kung sakaling magawa ni Liam na makabisado ang lumang piraso ng basura na ito, magagawa niyang igalaw ito na parang sarili niyang katawan. Motibado, bumangon si Liam at dahan-dahang lumakad pasulong. Sa pagkakataong ito ay maayos niyang nabalanse ang mobile night. Inilabas niya ang unit palabas ng bodega nang mabanggit ni Nias kung gaano kahalaga ang pagpapanatili ng isang malakas na imahen sa isip upang makontrol ang robot na ito. Upang matulungan siyang mag-focus, lumapit siya kay Liam at inayos muli ang kanyang mga kontrol, ngunit hindi sinasadyang dumikit sa kanya ang kanyang malalaking dibdib na nagdulot kay Liam ng ibang imahen sa isip, kaya't iginalaw ni Avid ang mga kamay nito na para bang nais nitong humipo ng kung ano. Ang galaw ng kamay ay nagpaunawa kay Nias kung ano ang iniisip ni Liam, ngunit iginiit ni Liam na hindi niya iyon kasalanan. Sa kabilang banda, pinaghihinalaan ni Yasushi na inaabuso ng lalaking ito ang kanyang kapangyarihan at gumagawa ng mga hindi maipaliwanag na bagay sa tenyente sa loob ng sabungan. Gayunpaman, lumuluha si Brian sa tuwa nang makita ang kanyang amo na sa wakas ay interesado sa isang tunay na babae. Sinimulang murahin ni Yasushi si Liam at labis ang kanyang galit kaya pinadaan niya si Liam sa mas matindi pang pagsasanay. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin magawa ni Liam ang lihim na teknik ng kanyang master, iniisip niya kung kulang ba siya sa talento para dito. Iniisip ni Amagi na ang tunay na problema ay nasa paraan ng pagtuturo ni Yasushi at sinabi niya kay Liam kung gaano niya kinukwestiyon kamakailan ang kredibilidad ni Yasushi. Ngunit si Liam, na lubos ang tiwala kay Yasushi, ay nagbigay ng isang lohikal na paliwanag upang ipagtanggol ang kredibilidad ng kanyang master, sinasabing marahil ay may kinalaman ng mahika sa lihim na teknik ni Yasushi. Napagtanto ni Liam na mahika ang pumuputol sa mga troso, hindi ang espada. Ikinanal niya ang kanyang mga kapangyarihang mahika sa kanyang espada at inindayog ito sa layuning putulin ang troso gamit ang kanyang kapangyarihang mahika sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay ng teknik na ito buwan-buwan at taon-taon. Sa wakas natutunan niya ang teknik na sa totoo lang ay hindi kailanman umiiral. Ngayon, bilang isang ganap na lalaki, gusto na ni Liam na ipakita kay Yasushi kung gaano na siya kahusay. Hinihiwa ang isang troso mula sa malayo sa pamamagitan lamang ng pag-indayog ng kanyang espada patungo sa direksyon nito. Hindi makapaniwala si Yasushi sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga itinuro ay dapat puro kasinungalingan lamang. Kaya bakit nagagawa ni Liam na putulin ang troso? Sa loob-loob niya, natatakot siya sa kapangyarihan ni Liam. Ngunit pinananatili niya ang kanyang poker face, sinasabihan si Liam na marami pa siyang kailangang pagdaanan bago niya lubos na makabisado ang teknik na ito. Makalipas ang ilang linggo, nasa kalawakan si Liam sakay ng kanyang battleship kasama si Amagi. Nakakuha siya ng ulat mula sa isa sa kanyang mga tauhan na ang Mukai,
isa sa maliliit na inabandonang planeta sa teritoryo ni Liam na ginagamit lamang bilang planta ng produksyon ng enerhiya, ay inatake ng isang armada ng mga pirata. Ang militar na nakatalaga sa Mukay ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga Mobile Knight na pinakawala ng mga pirata, ngunit hindi iniisip ng tauhan ni Liam na magtatagal pa sila dahil sa kanilang kakaunting bilang. Iminungkahi ni Amagi na salakayin nila ang mga pirata mula sa bulag na bahagi ng Mukay gamit ang gravity. At iba pa, at sumang-ayon si Liam sa kanyang plano, iniutos niya sa lahat ng kanyang barko na hulihin ang mga pirata, habang siya mismo ang pupunta upang ipagtanggol ang mga planta sa harapang linya. Narinig ni Brian ang kanyang utos at nakiusap kay Liam na huwag isapanganib ang kanyang buhay. Ngunit hindi duwag si Liam. Higit pa rito, itinuturing niya ang kanyang sarili na isang mahusay na mandirigma, na sinanay ng isang alamat na samurai. Kaya nais niyang ipakita sa imperyo ang mga kasanayan na taglay niya ngayon. Makalipas lamang ng kaunti, pumasok siya sa kanyang Mobile Knight na si Avid at lumipad papunta sa Mukay. Mula sa bulag na bahagi ng kalaban, inatake niya sila, hinihiwa ang isang Mobile Knight pagkatapos ng isa pa bago pa man nila siya mamataan. Sa loob ng maikling panahon, nabawasan niya ang bilang ng kanyang mga kalaban at upang magdagdag ng estilo, ginamit niya ang isang espesyal na galaw na tinatawag na beam rifle upang maglunsad ng isang plasma ray sa isang kalabang pirata. Pagkatapos lamang noon niya ginamit ang lihim na teknik, ang Way of the Flash, na sumira sa 2 dosenang mga kaaway mula sa malayo, na nagdulot ng matinding takot sa mga pirata, kaya nagsimula silang umatras pabalik sa kanilang mga barko. Pinalabas ni Liam ang isa pa niyang espesyal na galaw, ang Rocket Punch, na epektibo rin sa sarili nito, ngunit hindi ito gusto ni Liam. Tinawagan niya si Nias sa mismong sandaling iyon, nagrereklamo sa kanya na ang gusto niya ay isang naihahagis na kamao, hindi isang misil ng suntok na kamay. Pinutol ni Amagi ang kanilang pag-uusap. Nagulat kay Liam na nakakuha lamang sila ng mas mababa sa 10% ng mga barko ng kalaban dahil 30% ang nasira at ang natitira ay nakatakas. Itinuring ni Liam ito bilang isang panalo at pinuri si Amagi sa mahusay niyang pagganap bilang pangalawang komandante. Nalaman ni Ghost mula sa kanyang tauhan ang tungkol sa tagumpay ni Liam at hindi siya makapaniwala na bumaliktad ang sitwasyon laban sa kanila. Malinaw na niya talagang minamaliit ang kakayahan ni Liam, ngunit wala na iyong saysay. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang nakaluhod si Liam, namamalimos para sa kanyang walang kwentang buhay. Gayunman, ang lalong nakapagpasiklab ng kanyang marupok na ego ay ang katotohanang tumakas ang kanyang kaalyadong armada mula sa labanan matapos silang matalo ni Liam. Kaya iniutos niya sa kanyang tauhan na ilunsad ang lahat ng kanilang barko upang sirain ang armadang iyon, kahit pa kaalyado nila ang mga ito o hindi. Nais niyang gawing halimbawa ang mga ito upang wala nang ibang maglakas loob na sumuway o maliitin ng pirata. Sa ngayon, gusto muna niyang magpakasaya sa kanyang bagong laruan, si Prinsesa Christiana, na ginawa na niyang isang nilalang na karumal-dumal. Ibinunyag niyang nasa palad na ngayon ang mga mata nito. Samantala, bumalik si Liam sa kanyang pangunahing barkong pandigma at ipinahayag kay Amagi ang kanyang kasiyahan. Sinabing lubos niyang nagustuhan ang bawat sandali ng laban kontra sa mga pirata. Binati siya ni Amagi sa kanyang magaan na unang laban at nagpasalamat sa kanya sa matagumpay na pagdepensa sa kanilang planetang pinagkukunan ng yaman. Masaya si Liam na nakasamsam pa siya ng ilan sa mga barko ng mga pirata na maaari na niyang angkinin bilang sarili dahil iyon ang batas sa imperyong ito. Sabik si Liam na mapasa kanya ang lahat ng kayamanang nasa loob ng mga barkong iyon. Ngunit labis siyang nadismaya nang malaman niyang walang karaniwang yaman tulad ng ginto sa loob ng kargamento. Parehong hinihikayat ni Amagi at Brian si Liam na ma-excite pa rin dahil mas mahalaga pa raw ang mga laman ng kargamento. Kaysa sa ginto, isiniwalat nilang daladala nito ang napakaraming bihirang metal tulad ng orichalcum, adamantine at mithril. Aparentemente, ang mga metal na ito ay ginagamit sa paggawa ng mga armas, pero si Liam, ang ulol, ay gusto pa rin ng mga koronang ginto at mga baol na puno ng diamante, ang karaniwang mga kayamanang inaasahan. Gayunpaman, ayon kay Amagi, sa universo nilang ito, hindi mahalaga ang diamante dahil kristal lang ito na gawa sa pinakakaraniwang elemento sa sansinukob, ang carbon. Nagpatuloy si Amagi, sinabing wala ring halaga ang ginto dahil sa mababa nitong tendensya sa ionization. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang natutunan ni Liam matapos ang matagal na panahon sa kapsula ng edukasyon. Pero sa wakas, naintindihan na rin niya. Gayunpaman,
Ipinapahayag pa rin niya ang kanyang pagmamahal sa ginto. Sinabihan si Brian na magdala ng kaunti sa kanya upang matugunan ang kanyang kasakiman na dala pa mula sa mga pangangailangan ng kanyang nakaraang buhay. Ipinangako ni Brian kay Liam na may sapat silang ginto sa kanilang inventaryo dahil ginagamit ito bilang panlapis na material sa paggawa ng mga kagamitang elektroniko. Nang marinig ito, iniutos ni Liam kay Brian na ipalipat ang natitirang ginto sa anyo ng gintong barya. Inihahayag ang kanyang kagustuhan at pangarap na mapuno ng gintong barya ang kanyang silid-tulugan. Si Kuya ay 30 na ngayon at kung isasama pa ang edad niya sa nakaraang buhay, mahigit 60 na siya pero umaasta pa rin na parang sanggol. Sobrang kabaliwan na yan pero ayos lang. Ang nais ng Panginoon ay utos para sa lingkod kahit pa bigla siyang sinulyapan ni Amagi ng may panghuhusga na nagpapakita kung gaano siya nadismaya sa batang spoiled na ito. Habang nagsasayang ng oras si Liam, inuutusan si Brian na gumawa ng magagarbong sinaunang walang silbing espada gamit ang pinakamahahalagang metal. Pinutol siya ni Amagi at sinabing may seryosong problema silang naranasan nang ipadala nila ang kanilang hukbo. Gamit ang holographic na imahe, ipinakita ni Amagi kay Liam ang kasalukuyang bilang ng mga barkong pandigma sa kanyang teritoryo na nasa 10,000. Ngunit sa kasalukuyan, mas mababa sa 3,000 ang gumagana ng maayos at 2,000 lamang ang magagamit para sa mga agarang paglusob. Nagulat si Liam nang malaman niyang tinalo ng kanyang hukbo ang mga pirata gamit lamang ang 2,000 barkong pandigma. Sa totoo lang, si Liam mismo ang may pinakamalaking ambag gamit ang kanyang mobile knight upang itaboy ang mga kalaban. At may dagdag na salik din na minamaliit sila ng mga pirata. Inakala kasing mahihirap sila, kaya nauwi ito sa pagkatalo ng mga kalaban. Ibinigay rin ni Liam ang kaunting kredito kay Amagi. Sinabing nakatulong ang kanyang estratehiya sa labanan. Sa totoo lang, iniisip ni Liam kung dapat na niyang alisin ang mga lumang barkong wala ng silbi at sumang-ayon si Amagi sa ideya, ngunit agad itong tinutulan ni Brian, sinabing hindi sila basta-bastang makakatapon ng 7,000 barko dahil kung gagawin nila iyon, lalo silang mamaliitin ng mga kaaway. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Amagi at Brian tungkol sa isyong ito, ngunit sa huli, tulad ng inaasahan, panig si Liam kay Amagi at nagpasya siyang sundin ang mungkahi nito na bumili ng mga second-hand na barkong pandigma gamit ang perang kikitain mula sa pagbebenta ng mga bihirang materyales na kamakailan lang niyang nasamsam mula sa mga pirata. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pinagkakatiwalaan ni Liam ang hatol ni Brian ay dahil sa pagsunod sa mga payo ni Brian, ang huling pinuno ng teritoryong ito, ang ama ni Liam, ay lumubog sa bundok ng utang na ngayoy tuluyan ng napasa balikat ni Liam. Samantala, sa ibang lugar, sa ibang planeta, dumalo si Nias sa isang expo upang ipakita sa mga mamumuhunan ang pinakabagong barkong pandigma na ginawa ng kanyang pangkat sa pagmamanupaktura, ang ika-7 pabrika ng sandata. Ngunit ang disenyo at kulay ng barko ay, sa kakulangan ng mas magalang na salita, basura. Kaya wala nang pakialam ang mga mamumuhunan kahit na mas makapangyarihan pa ito kaysa sa mga barkong gawa ng ibang pabrika. Matapos ang presentasyon ni Nias, ipinakita naman ni Ulicia, ang inhinyero mula sa ika-3 pabrika ng sandata, ang kanyang barkong pandigma at sa totoo lang mukhang 1,000 beses na mas maganda ito kaysa sa gawa ni Nias. Tampok dito ang interior na pang-unang klase, kalakip ang mga marangyang tirahan na espesyal na idinisenyo para sa mga maharlika. Kaya naman, hindi katakataka na pinagkaisahan ng lahat ng mamumuhunan na piliin ang barkong pandigma ni Ulicia para sa kanilang hukbo. Iniwang lubos na napahiya at nadungisan ang dangal ni Nias sa pagkatalo sa kanya. Ibinuhos niya ang lahat para sa pagganap ng barko at sa huli, siya pa rin ang natalo. Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanang mahalaga talaga ang anyo. Ayaw niyang masigawan ng kanyang amo, kaya nagpasya siyang pagsamantalahan muli si Liam sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanya upang bilhin ang lahat ng kanyang mga barkong pandigma habang tinatawag siyang isang ganap na tanga't madaling lokohin. Muling lumitaw ang gabay at gaya ng nakagawian, naghahanap siya ng mga negatibong emosyon na maaari niyang pagsaluhan. Nakakita siya ng isang lalaking sinasayang ang buhay, nagmumura habang naglalaro ng valo buong araw. Matapos makalikom ng masarap na kasamaan mula sa kanya, nagtungo ang gabay sa universo ni Liam upang kainin ang malaking isda, inaakalang naipon na ng husto ang mga negatibong damdamin ni Liam nitong mga nakaraang taon.
Ngunit pagdating ng gabay sa planeta ni Liam, nanlaki ang kanyang mata sa gulat nang makita ang pag-unlad ng teritoryo ni Liam. Iniisip kung paanong nagawang gawing isang modernong lungsod ng hangal na ito. Ang isang bayang noon ay tila isang sinaunang guho na hindi pa nadidiskubre. Gayunman, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang gabay. Inalala niya ang isang walang silbing manlilinlang na minsan niyang ipinadala sa landas ni Liam ilang taon na ang nakalipas, nakasuot bilang isang maestro ng espada. Patuloy siyang kumakapit sa pag-asang may naidulot si Guy upang gawing ganap na talunan si Liam. Galit na galit ang gabay. Sa totoo lang, hindi niya matanggap na hindi umaayon ang mga bagay sa kanyang kagustuhan. Samantala, nagsisimula ng magsabi ng magagandang bagay ang mga mamamayan tungkol sa kanilang Panginoon. Pumasok sila sa isang bar kung saan pinag-uusapan nila kung paanong nagawang hulihin ni Liam ang mga pirata at pati na rin ang makakuha ng maraming kalakal mula sa mga ito. Tunay ngang ibang-iba siya sa kanyang ama at ang kanyang paraan ng pamumuno ay talaga namang akma sa kanila. Gayunpaman, may isang tao sa parehong bar na hindi natutuwa kay Liam. Ang taong iyon ay si Yasushi, isang mandaraya sa lahat ng aspeto. Inirereklamo niya ang kanyang estudyante sa abot ng kanyang makakaya. Nang makita ng tagapagsilbi kung gaano siya kainis na inis, tinanong niya kung anong problema. Ibinunyag niya na kahit gaano pa niya pagsikapang hindi matutunan ng kanyang estudyante ang sining ng espada, patuloy pa ring gumagaling ang bata. Hindi maintindihan ng babae kung bakit siya galit na gumagaling ang kanyang estudyante. Para sa bawat guro, dapat ay isang magandang bagay ito, pero hindi para sa isang huwad na nagpapanggap lang bilang guro. Inirereklamo niya na sa kanyang pinakamagaling, isa lang siyang pangatlong klaseng o baka pangalawang klaseng espada. Ngunit sa kanyang pagkagulat, unti-unting lumalapit si Liam sa pagiging pang-unang klase at maaari itong mga hulugan ng dalawang bagay. Maaaring nabuking na siya ni Liam at nagpapanggap lang ito o hindi pa siya nabubuking, pero malapit na. Ano man ang posibilidad, pareho pa rin itong humahantong sa kanyang kapahamakan. Pumasok ang gabay upang tingnan ang resulta. Wala ring gumagana ayon sa kanyang mga plano. Ipinadala niya si Liam ng isang masamang guro, pero ang buhay ni Liam ay kabaligtaran ng lahat ng kanyang inaasahan. Habang kapwa sila nalulungkot, nasa bahay si Liam at nagsasanay ng kanyang espada. Sabay-sabay niyang pinuputol ang ilang puno at tuwang-tuwa siya. Alam niyang mas gumaling na siya, pero ang hangal ay naniniwala pa rin na mas magaling si Yasushi kaysa sa kanya. Nagtanong siya kay Amagi kung kapantay na ba niya ang bilis ni Yasushi, ngunit para kay Amagi, wala namang pagkakaiba. Alam niyang ang mga mabubuting bagay ay bihirang mangyari sa kanya kaya ayaw niyang sayangin ang kanyang buhay. Muli niyang pinag-isipan ang kanyang buhay. Siya ay muling isinilang bilang anak ng mga magulang na iniwan siyang may napakaraming utang, pero ngayon ay isa na siyang mahusay na espada. Nagsimula na rin siyang magbayad ng ilan sa kanyang mga utang at unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan. Para sa kanya, lahat ng ito ay dahil sa gabay. Pinahahalagahan niya ang gabay, ngunit ang pasasalamat na ito ay nagdudulot lamang ng matinding pighati sa gabay. Bilang isang nilalang na nabubuhay lamang sa kasawian, ang pasasalamat ay isang lason para sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto na niyang mamatay at nagsimulang maghanap ng kahit sinong mapagkukuhanan ng negatibong enerhiya. Sa kabutihang palad, naroon ang negatibong enerhiya ni Yasushi para mapagkunan ng lakas ng gabay. Ngunit hindi pa rin ito sapat para sa kanya at talagang kailangan niyang mabigo si Liam. Pinapalubag niya ang kanyang sarili sa pag-aakalang ang pinakamagandang panahon para bumagsak ang isang tao ay kapag siya ay nasa bingit na ng tagumpay. Kaya maghihintay siya hanggang si Liam ay halos magtagumpay na upang ang kasawi ang kanyang makukuha ay mas malaki. Sa kastilyo, dumating si Amagi upang ipaalam kay Liam na balak ng imperial na hukbo na itapon na ang kanilang mga lumang armas. Dahil kailangan nila ng mga second-hand na armas, mas mainam na bumili mula sa imperial na hukbo. Maganda ang alok para kay Liam, ngunit may isang kondisyon. Isang kondisyon na maaaring siyang ikabagsak na inaasam ng gabay. Ang kondisyon ay kailangan din niyang tanggapin ang ilan sa mga sundalo ng imperial na hukbo bilang bahagi ng kasunduan. Ang makakuha ng mga hangal na sundalo ay masama para sa kanya, ngunit pinayuhan siya ni Amagi na ang mga sundalong ito ay may pinag-aralan at magiging mabubuti, kaya itinuloy niya ang kasunduan. Pinanood ng gabay ang lahat. Umaasang maghihimagsik ang mga sundalo pagdating nila, at iyon ang magiging kanyang pinakamatamis na pagbagsak. Nakapulupot ang mga daliri sa pag-aabang kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, nagising si Yasushi na may matinding hangover. Pinagsisisihan niya ang pag-inom, ngunit wala siyang sapat na oras upang namnamin ang kanyang pagsisisi dahil dumating si Nis upang dalawin siya.
May sarili siyang dahilan kung bakit siya dumating. Gusto niyang malaman ang tungkol kay Liam upang maialok niya rito ang kanyang mga kakaibang sandata. Sa kabilang banda, inaakala ni Yasushi na dumalaw siya dahil gusto siya nito at dahil sa tingin niya ay maganda ang kanyang itsura. Sana talaga tumingin siya sa salamin. Umiikot ang kanilang pag-uusap mula sa mga ilusyon hanggang sa kahangalan. Sa kalaunan, tinanong niya kung ano ang maaaring fetish ni Liam. Ano ang bagay na, kapag ginawa niya sa harap ni Liam, kahit hindi interesado si Liam sa kanyang sandata, ay mapipilitan pa rin itong bilhin? Gayunpaman, hindi siya naging direkta sa tanong niya. Inakala ni Yasushi na tinatanong siya kung ano ang gusto niya sa isang babae. Sinubukan niyang iwasan ang usapan upang hindi niya masabi ang kanyang fetish, ngunit masyado siyang mapilit. Inakala ni Yasushi na labis ang pagmamahal nito sa kanya at hindi nito matanggap ang ideyang malayo sa kanya, kaya't ibinunyag niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano niya gustong ang mga palda ay maikli at nagpapakita ng balat, na gusto niya ang makukulay na panloob, na nasisiyahan siyang makakita ng masisikip na kasuotan, at maging ang uri ng medyas na gusto niya. Para sa babae, inakala niyang ang lahat ng ito ay tungkol kay Liam. Kaya tinanggap niya ang mungkahi at nagtungo upang makita si Liam, nakaayos ng todo, glamorosa sa suot niyang masisikip at maiikling palda na halos ibinubunyag ang nasa ilalim at ang masikip niyang kasuotan na may makislap na panloob. Ngunit hindi man lang siya nakaakit kay Liam, ni hindi nga siya kasing ganda ni Amagi, kaya bakit pa niya magugustuhan ito? Sinubukan niyang ipakita ang lahat ng dala niya bago pa man magsimula ang kanyang alok, pero inutusan siya ni Liam na dumiretso na sa kanyang pakay. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga sandata, ngunit tumanggi si Liam na bumili. Kakabili pa lang niya mula sa imperial na hukbo. Galit na galit siya na tila ang ikatlong sandata ay muling humahadlang sa kanya. Nagmakaawa siya na kahit isa man lang ay bilhin sa kanya. Sinimulan na niyang igalaw ang lahat-lahat. Pero imbes na ma-excite si Liam sa kanyang ginagawa, lalo lang siyang nainis. Naalala niyang sa nakaraang buhay niya, ang kanyang asawa ay may mga ganoong klase rin ng panloob. Hindi niya ito isinusuot sa gabi para sa kanya, kaya malamang ay para iyon sa lalaking pinagtataksilan siya. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Akala ng babae ay nagustuhan niya iyon. Pero ang totoo, ang kanyang nakikita ay isang traumatikong alaala at kinamumuhian niya ang tagpong iyon. Bagamat mas malala pa ang kalidad ng mga sandatang binibenta ni Nis, hindi mo maikakaila ang kanyang kasigasigan. At dahil hindi siya tumitigil at lalo pa siyang naiirita sa hitsura nito, napagpasyahan ni Liam na bumili na lang upang ito'y umalis na. Tinanong niya si Amagi kung may pondo ba sila. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinabi ni Amagi na mayroon silang pera at hindi ito masasayang, kaya dapat silang bumili. Dahil sa sobrang tuwa, natumba siya habang tumatakbo palabas ng kastilyo, na halos lantad ang buong katawan. Habang umaalis siya, tinawagan niya ang kanyang kasamahan sa trabaho. Nagmayabang ito na bumili si Liam mula sa kanya dahil maganda raw siya, at hindi raw matanggal ni Liam ang tingin sa kanyang katawan. Narinig ni Brian ang usapan at nagalit siya, na ang kanyang amo ay nadala lang sa katawan. Samantala, narinig din ni Yasushi ang pag-uusap at nagalit siya. Siya ang may fetish na ganoon at naiinis siyang ginamit ang mga fetish na iyon kay Liam, na siya ang nasiyahan, imbes na siya. Ang Liam na pinagkakaabalahang pag-usapan ng lahat ay nakahiga lang ngayon sa mga hita ni Amagi, ninanamnam ang hari na kasiyahan na matagal na niyang ninanais.